yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Magandang gabi po sa inyong lahat. Medyo malamig ba? Umulan? Umulan ba? Totoo? Parang hindi ko napansin. But anyway, no, malamig man or mainit, magiging mainit ang ating talakayan tonight. May kinalaman po sa right of way. Isa ito sa uri ng easement, no? Ano ba yung easement? Ito po yung burden, no? Yung pabigat doon sa property natin, no? Nakaakibat ng ating pagmamayari sa property. Usapang Legal. Para po sa mga magkapitbahayan, no, ito po ay common na problema, no, kapag ka po hindi nagkakasundo at nagsisirahan o sinasarhan yung madadaanan, kaya yung iba ay natatrap na. So ang tanong ay pwede po bang isara ng may-ari ang daan na matagal na ginagamit ng mga kapitbahay? Kaya naman if you have questions, 0919-282-6485 o kaya naman po ay DZRH News Television Facebook Live, sa DZRH News Facebook Live, at syempre pa sa DZRH TV 4K live stream. Usapang Legal. Ako po ay nag-promise na hindi na magmamask, kaya lang ngayon dahil I'm sure marami na naman ang papansin at mangungomentaryo, pauna ko na lang ako po ay sinisipon, kaya hindi po ako pwedeng maging reckless dahil kawawa naman ang mga sumusunod or susunod na anchors kapag mahawa ko sila, no? Kapag ka po kayo ay may sipon, ubo, lagnat, magsuot po ng mask para hindi makapagkalat ng lagim sa ating mga kakilala, kaopisina, ating mga kaanak, para po maiwasan na magkasakit, no? Makakakonsensya naman kung dahil sa akin ay mahahawa po sila. Usapang Legal. Anyway, ang importante naman po ay tama ang pinapaliwanag natin, and of course may aral na katututunan dahil ang ating talakayan or ang ating topic tonight ay may kinalaman sa easement ng right of way or easement of right of way. Ito yung mga talakayan natin, yung mga lalo na yung mga nakagisna natin na dinadaanan na, no? Meron ng trail, meron ng bakas na yun talaga dinadaanan, yung sa amin sa common sa probinsya. Dinadaanan ng kalabaw. Dinadaanan ng kalabaw, ng kabayo, ng kambing. No? Although mas common yung kabayo, baka at saka kalabaw. Ayan. Usapang Legal. Kapag ka po ganito, kailangan ba? Or pwede nga bang isara? No? Halimbawa na, kagaya ng first question po natin na naging basehan ng ating talakayan tonight, may nabili po kaming lupa. Mula po sa pagbili namin, may nakalagay na sa title na may right of way kasi nasa likuran po kami. Si seller po ang may-ari ng nasa harap. Binenta po yung nasa harap namin at yung nakabili, sinara po nila. Katwiran ng nakabili, hindi naman sila yung kausap namin. Tama po ba ito? Usapang Legal. Ayan, so lumalabas po sa ating texter tonight or nagpadala ng mensahe tonight na ito pong property, no, na nabili nila at saka yung property sa harapan ay iisa lamang ang may-ari. So nahati, no, yung porsyento o yung portion ng lupa na nasa likuran, sila ang nakabili at naiwan sa may-ari yung nasa harapan. And definitely kapag natrap ka sa isang natrap ang iyong property, meron kang tinatawag na pwede kang magkaroon ng right of way. Yan. Usapang Legal. Lumalabas din batay po sa question ng ating texter tonight, no, na ito ay annotated on the title. Anong ibig sabihin nito? No? Naging subject na talaga ng hindi lang verbal na kasunduan kundi written agreement. Kaya ay annotate sa titulo ng property. No? Ang generally po ang daanan, no, ng especially yung mga pribadong property, ang daanan na ito ay tinatawag na discontinuous
easement. Ibig pong sabihin, may patlang ang gamit nito, depende lang sa gamit. Bagaman at, no, maaaring establish na yung trail, no? Meron ng marka na naging daanan talaga. Ibig pong sabihin, ito po ay ayon sa gamit, no? Hindi pwede ngayon, walang dumadaan, mamaya meron uli. Ito po yung tinatawag na discontinuous easement. Usapang Legal. Pero may pagkakataon po na nagiging continuous easement. Paano, no? Kapag ka po merong specific or meron pong kasunduan to that effect. Kagaya na lamang, no? Nung merong halimbawa po ay order ang korte dahil nga po nagdemand, nagpetisyon para mabigyan ng right of way. May pagkakataon sa mga subdivision, no? Dahil meron pong road network requirement po ito, no? Para makapagpatayo ng subdivision, yun pong mga daan ito sa lasalabat, yung mga daanan dito sa subdivision. Ayon sa subdivision plan, ito po ay implied easement ng right of way at nagiging continuous and therefore hindi maaaring basta maisara. Usapang Legal. May pagkakataon, walang kasunduan, no? Merong lupa, bakante, yung mga nandun sa likod, doon dumadaan sa mahabang panahon na. Pero walang annotation sa title, no? Naging nakagawian, nakagisna na, doon na dumadaan. Yun na ang naging daanan ng mga magkapitbahayan. Usapang Legal. Ay ang tanong, attorney, ito ba ay subject sa prescription? Ibig pong sabihin, hindi mo na ikaw may-ari, hindi mo na pwede yung sarhan, no? Dahil ang tagal na niyang ginagamit, therefore, you are barred from closing that area. Tama po ba ito? Usapang Legal. Alam niyo po, no? Yun pong, hindi kasi natin nakagawian na tayo ay magpapa-annotate ng ating right of way because kapag ka magpapa-annotate ka, syempre gagastos ka, ikaw din ang may responsibilidad sa pagbabayad ng buwis doon sa portion na ginagamit mo, ikaw din ang may responsibilidad na magpailaw dito. Kung halimbawa gusto mo na ito ay maging sementado, obligasyon mo din na i-maintain ito, no? Ikaw ang mag-aamilyar, pero hindi po natin ito nakagawian. Dahil hindi natin ito nakagawian, no? Yung may-ari ng property na dinadaanan mo, na walang annotation ng right of way, pwede po niyang ipasara ito anytime. Usapang Legal. Bakit kanyo? Kasi easement, ang easement dito ay discontinuous, hindi tuloy-tuloy. Ayon lamang po sa gamit. Usapang Legal. Therefore, no, hindi mo pwedeng awayin ang kapitbahay mo. Oy, Juan, Maria, bakit mo ipinasara ang daan na ito? Karapatan na namin ito. Hindi po pwedeng ganun. Wala kang legal na batayan unless pupunta ka sa barangay at sabihin na magdi-demand po kami ng right of way. At hindi po automatic pag nagpunta ka sa barangay, mag-grant ka, no? Dahil depende po kung papayag ang may-ari ng estate. Ito may-ari ng property. Ito pong tinatawag yung dadaanan mo ay tinatawag na servient estate at yung may-ari ng property na nasa likurang bahagi na siyang makikidaan, ang tawag po sa kanya dominant estate. Usapang Legal. Yun. So kailangan po, no, kung halimbawang hindi nagkakasundo or hindi voluntaryo para sa servient estate ang pagbibigay ng right of way, kung nami-meet po ang mga requirements ng batas para sa pagbibigay ng or para sa right of way, ay maari pong dumulog sa korte at doon kapag ka nag-grant po yung pagdulog sa korte, doon pa lamang po maaring ma-demand or magiging demandable ang
right of way. Usapang Legal. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat, mga nanonood, nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Kumusta po kayo at sana po ay samahan nyo ako hanggang 7:30 ng gabi. Magandang gabi sa iyo, Beth Gray, best station daw ang DZRH. Thank you very much. Maraming salamat din po, Restino Season Santos. Magandang gabi. Magandang gabi din sa iyo, Moonbeats Marlon De Vera. Si Romeo Caleno, magandang gabi. Si marami pang ibang nanonood sa atin. Maria Gracia Jimena, Buddy Saludo, ganyan din sa iyo, Jeneline Rodriguez, Jose Marlon Inot, magandang gabi. Magandang gabi, Ria or Raya Sangil, Landa Monteser, at Annalisa Vito. Ganyan din sa iyo, Michelle Sakitan, Jenny Herlamin, at yung marami pang ibang nanonood sa atin dyan sa DZRH News Television. Magandang gabi din sa iyo, Marlon De Vera at Romeo Caleno. Okay, so yung iba pong mga nanonood sa atin sa DZRH News Television, sa DZRH News, saglit lang, binubuksan ko pa, hindi ko pa mabuksan eh. At saka yung iba pa po dyan, at yung especially yung bumisita dito sa atin earlier, magandang gabi po sa inyo. Si, anong pangalan nito? Okay. Si Morita Torres at si Mori De La Rosa. Magandang gabi po sa inyo. Gayon din sa iyo. Oy, it's so nice to see your name again. Miss Nora Abordo, dyan po sa Aurora. Baler ba kayo, ma'am? Magandang gabi po sa inyo. Usapang Legal. Lilia Seco and Rex Seco, and of course ang tsuhin ko, si Teofemio Seco dyan sa Tondo, Maynila. Magandang gabi po. Nanonood sila sa atin tonight. At magbabalik pa po ang DZRH Usapang Legal. Ilan po muna mga paalala. Padala po ang inyong mga questions and feel free to share our discussion tonight para po kung sakasakali magamit ng ating mga kapitbahayan. Lalong-lalo na may issue sa kanilang mga dinadaanan. Magbabalik po tayo. Ilan lamang mga paalala. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik po DZRH Usapang Legal kasama Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin, kung maari bang isara ang daanan. Paano kapag ikaw ay natrap, mag-over the bakod ka ba? Paano pag nag-over the bakod ka? Pwede kang makasuhan, sabihin sa'yo, uy, trespassing worse, kapag ikaw ay napagkamalan na magnanakaw, naku! Usapang Legal. Meron pa naman nakalagay doon, trespassers will be shot, Pagkatapos ay, those who will survive will be shot again. Of course, mali po ito, Hindi po pwede yung ganun, Kaya lang kasi may pagkakataon na papagkamalan, na magnanakaw at kung anong ginagawa, nabubugbog, nababaril, nasasaksak. Kaya napakahalaga po na merong established na daanan para po sa lahat at para hindi naman natatrap yung ating mga kababayan na nasa looban. Usapang Legal. Again, yun pong mga simpleng nakagisnan na daanan, na itong daanan na ito ay pagmamay-ari ng mga pribadong individual. At itong pagiging daanan ng lugar na ito ay dahil lamang sa nakagisnan at hindi ito wala itong separate na agreement para sa establishment ng right of way may be closed anytime, Kaya napakahalaga po na merong agreement at na ipapa-annotate ito, doon po sa titulo ng property. Kasi kapag po ganito, kagaya na lamang ng question ng ating tagapakinig na nakabili ng property at ang sinasabi ay hindi pa yan, yung una, pakibalik sa una, balikan natin yung first question, RHTV. Kasi kapag po ganito, established, si seller ang may-ari na nasa harap at naka-annotate po ito doon sa title ng property, kahit pa po maibenta ito sa iba,
ito pong property na ito ay nagdadala pa rin or dinadala pa din yung burden ng easement. Ibig sabihin, kahit magpalipat-lipat ang pagmamay-ari sa property, kung halimbawa ang easement po ay naka-annotate sa title, kasi di ba pag naka-annotate, ibig sabihin at binili mo, you are bound, no? You are bound by the encumbrances contained in the title. Ibig sabihin, obligasyon mo na sundin ang naka-annotate doon kahit pa hindi ikaw ang umentra sa kasunduan na ito. Usapang Legal. So para sa ating texter, hindi po niya maaring ipasara. Ibig pong sabihin, ito pong bagong owner, ito pong buyer, ay walang karapatan na ipasara ang portion na ginagamit ninyong daanan dahil ito ay annotated. Ibang usapin kung hindi na-annotate ang kasunduan para sa right of way. Usapang Legal. Next question, please. Ayan, attorney, ito po ang problema namin about sa right of way na binigay naman. Bale, ang ginawa nila, pinalaparan nila ang daan kasi may truck po sila na gamit sa construction. Now, ang tanong again, is this annotated? Kapag ka po annotated, usually naka-indicate na po doon yung sukat, lapad, haba ng madadaanan nitong itong right of way, no? Kapag ka po hindi ito annotated, again, maari po itong isara anytime. Now the question is, gaano ba kalaki dapat or kalapad ang right of way? Usapang Legal. Ang sinasabi po ng Civil Code, sapat para madaanan ng tao. Pero kapag ka po may sasakyan na involved, dapat po, kaya napakahalaga ng kasunduan without which, makailangan mong dumulog sa barangay and eventually kung hindi papayag, dumulog sa korte para sa establishment ng right of way with specific na lapad para i-demand na mapayagan ka or mapayagan ang mga dadaan na mapumasok, maglabas-pasok ang mga sasakyan. Enough lang para sa provision nito. Usapang Legal. Kapag ka po nagde-demand ng right of way, napakahalaga po, na wala ng ibang access, Ibig sabihin, kay malayo, kay malapit, wala na pong ibang madadaanan yung nandun sa looban, kaya't kinakailangan niyang mag-demand ng karapatan na makadaan. Kung halimbawa po, na ang taong nagdi-demand nito ang may dahilan kaya siya na-trap, wala siyang karapatan na mag-demand ng right of way, abay bahala ka. Usapang Legal. Sinasabi din po ng batas na ito po ay least prejudicial, yung pinakakaunting magiging damage para dun sa tinatawag na servient estate. Kasi baka naman ikaw, nang hingi ka ng daan, gusto mo doon sa gitna para pinakamalapit. Gusto mo para kang rarampa pa doon, hindi pwede. Dapat doon sa gilid lamang dahil hindi pwedeng mahati ang property. Maliban na lamang kung ito ay ektaryang lupain at paiikutin ka pa sa napakalayo, halimbawa, pinagbigyan ka nitong may-ari. Pero yung mag-demand na for your comfort, hindi comfort ng dadaan ang primary consideration dito. Dahil ikaw, nang hihingi ka lang ng pabor para sa iyong madaanan. Usapang Legal. At hindi po libre ang right of way. Bakit kanyo? Kailangan mong bayaran ang danyos perwisyo. Kailangan ng compensation para sa may-ari. Ikaw din dapat ang magbabayad ng buwis at ikaw din dapat ang mag-maintain nitong daanan na ito. So kung gusto mo na hindi maputik, kung gusto mo na maliwanag, ikaw mismo na may gusto nito, ikaw mismo ang dapat na gumastos dito. Usapang Legal. Magandang gabi sa iyo, Eduardo Narvaez, Gloria Perelio, Rexon Fernandez, Cuyapo Nueva Ecija, Grace Recta, Gael Enriquez, Peng Fernando sa Angeles City, Pampanga. Mabuhay daw tayo. Magandang gabi, Chona
Profunga, magandang gabi. Si Lilia Carino, magandang gabi sa iyo. Gael Enriquez, kapitbahay nga namin. Nakikidaan nga lang, nakikipark pa ng tricycle niya. Ang tigas ng face. Si Eduardo Narvaez, magandang gabi. Ligayas, Supan Jerry Sumageysay, Tita Ami Miraflor Garcia, at maraming iba pa. Si Ditas ay nanunood din sa atin. Ganyan din si, sino pa ba itong mga nandito? Sorry po, excuse me po. Rodel Anasio, Apolinario Castillo, magandang gabi sa iyo, Sir Apolinario. Maricor Angeles, gayon din sa iyo, Gael Enriquez. At syempre, nanonood din sa atin, Kenneth Arevalo. Si John Mark de Vasol, may question siya at sasagutin po natin yan later. Unahin lang muna natin yung tungkol sa right of way. Usapang Legal. Yung tungkol po sa right of way. Ayan. By the way, no, yung pong right of way, sakop din po dito, yun pong ginagamit ng gobyerno, no? Like for example, may expansion, no? Ang ating daanan, road network na project ng gobyerno, pwede po itong gawin. Pero, no, take note po, mas paborable para sa may-ari ng property kung susundin niya yung negotiated sale. Anong ibig sabihin? Huwag mo nang pahirapan ng gobyerno, no? Ibigay mo na lang kaagad. Mag-negotiate ka sa presyo. Bakit? Unang-una, mas malaki ang value ng property mo. Pwede kang sige na, taas-taasan nyo konti. Lalo na pag may road network, may barangay road, advantage po yan sa inyo. Pangalawa, yun pong capital gains tax sasagutin ng gobyerno. Hindi si owner ng property. Which means, na kung halimbawa po yung property nyo, dinaanan, 1 milyon ang value, pero ito ay negotiated sale. Halimbawa, 1 milyon. Yung 6% nun, which is 60,000 pesos, makakalibre na po kayo because ang government po ang sasagot nito. Usapang Legal. Magandang gabi sa iyo, Ligaya Supan. At syempre pa, ito pa si Rexon Fernandez, si Dennis sa Seco. Abay, pinsan ko to. Eduardo Narvaez, Paeng Fernando, si Chonalyn, na-mention ko na pala ito. At yung iba pa, no? Pwede pa rin po kayong magpadala ng inyong mga mensahe. Si Jam ng Edmonton, Alberta, Canada, Joy Garimbao, thank you very much for watching. Usapang Legal. By the way, again po, on the government right of way, hindi po sa lahat ng pagkakataon ay nababayaran ng buo ang property natin kapag gobyerno ang kumuha nito. Why? Kasi po, kung halimbawa ay nakuha ninyo through patent or grant mula sa gobyerno, ang property na kinukuha ulit ng gobyerno, kung halimbawa po ito ay through grant, yun pong madadaanan nila ay hindi po babayaran ang value ng property. But yung improvement doon, ang standing crops doon, yun lang po ang mababayaran. Usapang Legal. Take note lamang po na itong easement na ito applies kahit pa magpasalin-salin na ang pagmamay-ari ng property. Say for example, si Jeric Barreto nag-apply siya ng patent para sa 1 hektaryang lupain. Doon, dahil po ito ay free patent mula sa gobyerno, syempre libre niyang nakuha, binayaran lang niya yung ibang mga administrative cost, no? Inaplayan po ito sa Sendro at na grant, and therefore nagkaroon siya ng title sa property niya, no? Ngayon, ibinenta niya sa akin, no? Yung title ni Jeric Barreto, mayroong annotation na 60 meters na easement. For what for? Para po sa government projects, road network, road expansion. Ngayon, syempre sa title yun ni Jeric Barreto. Ngayon, ibinenta niya sa akin. Attorney, bilhin mo lang ito, 1 hektaryang lupain. No? Ngayon, biglang dumaan si government. Ay may project, diversion road, dadaan sa property ni Rina Seco na binili naman niya kay Jeric Barreto. Ang easement, nakalagay sa title ni Jeric Barreto dahil nailipat na sa akin, nawala na. Ano ang mangyayari? Babayaran ba ako ng gobyerno? Usapang Legal. The answer is no. Lugi ako. Ang babayaran lang sa akin ng gobyerno, yung magagamit, yung portion na halimbawa, yung improvements doon sa property na nakain ng road expansion or road widening. So kung may bahay ako doon,
doon sa 60-meter na lapad, yun ang babayaran ng gobyerno. Yung lupa, no, hindi na. Usapang Legal. Kung halimbawa wala naman akong bahay doon, may itinayo ako doon ng mga puno ng nyog, o puno ng bamboo, hindi naman puno ang bamboo, grass. Halimbawa, merong mga bamboo, yun ang babayaran ng gobyerno. Pero yung value ng lupa, no, hindi po. Usapang Legal. Yun ang disadvantage. Anyway, let's proceed. Next question, please. Ayan, hello attorney, yung lupa namin, may nag-claim po sa road lot namin na ali daw po, dapat buksan namin daw po, meron pong kaming land title. Bale, nilagyan ko ng bakod kasi po yung katabi naming tinapunan ng basura. Ngayon nagalit sila at sinara din nila ang main road access na dinonate ng namatay kong uncle sa gobyerno. Yun, wala po siyang question. Ang sitwasyon, meron siyang lupa, dinadaanan ng iba, at tapos ay ginagawang tapunan ng basura. No? Daanan na nga, tapunan pa ng basura. Ngayon, sinara niya, pero yung isa pang daanan na kung saan dumadaan din siya, sinara ng kapitbahay nila. Dinonate po, kanino po dinonate itong property na ito? Kung ito po ay established, no? Na i-donate, say for example, sa barangay or sa syudad. Kasi ang mga barangay, no? At ang syudad o ang munisipyo, aktibo din po yan para makakuha ng access road para sa kanilang mga kababayan at kanilang mga constituents. Kung ito po ay donated, halimbawa sa gobyerno, walang karapatan ang sino man na magsara nito. Therefore, pinakamainam po na dumulog kayo sa barangay para ma-settle or maayos, ma-resolba ang inyong alitan. Usapang Legal. Now, as to kung ikaw ba ay may karapatan na isarahan yung property mo na ginagamit bilang daanan at tapunan ng basura, kung ito po ay hindi established, hindi rehistradong right of way ng kung sino mang Poncio Pilato, may karapatan po kayo na isara ito anytime. Usapang Legal. Gayunman, kung halimbawa na-trap na po yung mga tao doon at magdi-demand siya sa pamamagitan ng una sa barangay, kung hindi pa man maayos doon sa korte, kung halimbawa magkaroon po ng desisyon, sabihin na, oy, Jeric Barreto, na-trap na itong kapitbahay mo, bigyan mo ng daan. Obligado ka na sundin ito. Usapang Legal. Miss Joy Garimbao, magandang gabi. Si Jobe Barbecho, Florence Regalo at Susan Hoffman, magandang gabi. Romeo Herong, Jerry Sumangaysay at June Dasut Agalit, magandang gabi sa iyo. Yung iba pang mga nanonood nakikinig sa atin, magandang gabi. Si Violeta Montecalvo Zambrano, si Wilson Aldea Jr. at Wilson Aldea Sr., Roland Francia at Johnny Mercado, magandang gabi po sa inyo. Yan. Usapang Legal. Next question please. Attorney, may problema po kami sa right of way dito sa amin. Dati kasi nakakadiretso kami dito hanggang bahay ng naka 4 wheels, pero binakura nila at pinagbawalan na kami magpasok ng sasakyan. Ano po kaya magandang gawin? Both seniors na kasi parents ko, kaya gusto ko na magkaroon talaga ng matinong daanan palabas at papasok sa amin. Usapang Legal. If this is your only access papunta sa main highway, wala po silang magagawa kundi bigyan kayo ng access. Pero para po ma-establish ninyo ang right of way, para maging karapatan or legally demandable ito, kailangan ninyong dumulog sa barangay. Doon, pag-uusapin kayo, pagkakasunduin kayo, at maari po ito magkaroon ng kasulatan para sa access, para medyo mapalaki-laki yung portion na gagamitin ninyo bilang right of way. At kung hindi man, dudulog po kayo sa korte para magpetisyon, action, para mag-grant kayo ng right of way. Without which, hindi po ninyo pwedeng basta-basta na lamang gamitin, dahil ang property ko ay property ko. Ako may karapatan na gumamit dito. Maliban na lamang kung mai-establish ko yung legal easement. Usapang Legal. Next question please. Attorney, ask ko lang po, merong private quarry sa lugar namin at sa lupa namin dumadaan ng trucks. Obligado po ba kami na magbigay ng malaking road right of way? Thanks po.
ito po, again, babalikan po natin yung question kung ito po ba ay established. Kung hindi po established, ibig sabihin kung hindi po legal ang easement na ito, hindi registered, hindi kayo obligado. Ngayon, malamang sa malamang, maghihingi po yan ng right of way. Singilin po ninyo. Bakit? Nininegosyo nila eh. Diba? Negosyo ang dumadaan sa inyo. No? Ibig pong sabihin, manghingi po kayo ng sapat na kompensasyon or compensation, lalo na bayad pinsala. Abay, kapag dinaanan ng mga truck ang property ninyo, nasisira. Bakit? Lumalalim, nagiging maalikabok. Ano pa ba ang maaring mangyari kapag mga truck ang nasisira ang mga daanan, pati yung mga halaman dyan maaring masira. Kaya dapat lamang na manghingi po kayo ng sapat na compensation. Take note po, kapag ka po nagkaroon ng easement of right of way, kapag ka ito po ay nirehistro, hindi po nagkakaroon ng titulo yung gumagamit. Ito po ay parang hiram lamang, no, para magamit regularly na unhampered o walang hadlang at hindi maaring isara ng may-ari anytime. Usapang Legal. Next question, please. Ma'am Attorney, nasa babaan po ang bahay namin. May bahay po sa bandang itaas at pag naulan sa amin po napunta ang tubig. Ang ginawa namin, hinirangan po namin para di sa amin matambak ang tubig. Pinabarangay po kami tapos kinampihan po sila ng barangay. Ayan. Ito po ay hindi easement ng right of way. Ito po yung sa water. Kapag ka po ganito, ay wala po kayong choice kundi tanggapin, Isinasaad po mismo sa ating civil code na ang lower estate, yung nasa babaan, yung mas mababang portion ay obligado na tanggapin ang mga lupa, ang mga tubig na dumadaloy sa property niya kapag ka umuulan. Pero hindi po maaari yung nasa upper estate ay gumawa ng paraan o gumawa ng mga hakbang na mag-worsen pa sa magiging damage sa inyo. Ayan. So there is a prohibition po against construction of work by the owner of the lower estate na magbablock o ano ba sa Tagalog? Sasara, haharang, doon sa natural flow, ng tubig kapag umuulan. However, meron pong provision din naman sa ating water code na sinasabi, bagaman at obligado ang nasa lower estate na tanggapin ang flow ng water, pwede siyang mag-construct, gumawa ng paraan para ma-concentrate sa isang portion lamang ng property niya, sa gilid lamang ng property niya, yung flow ng tubig. Pero as to babawalan, haharangan, ay wala po kayong karapatan na gawing ito. Usapang Legal. Requirement po ito ng Civil Code at the same time ng Water Code of the Philippines. Ayun. Usapang Legal. By the way, lilinawin ko lamang po kung ikaw ang may karapatan, kung ikaw ang may kasalanan, kung bakit ka na-trap, kung bakit ka nawalan na ng daanan, problema mo na yun. Huwag mong aabalahin ang mga karatig na property. Sabi sa spouses Valdez versus spouses Tabisula, hindi ka maaring mag-demand ng easement ng right of way if your isolation is due to your fault. Kung kasalanan mo kaya ka na-trap, problema mo na. Huwag kang mang-abala, mambalahaw ng ibang tao. Usapang Legal. Fair enough, di ba? Bakit hindi mo asikasuhin? Bakit hindi ka nag-allot ng enough space para sa'yo bago akong gugulangan mo, di ba? Tama lang din. Steve Tanod-Tanod, magandang gabi sa'yo. Gayon din sa'yo, Wilson Aldea. Paano po kung ang lupa namin ay nabawasan kasi kinain ng ilog yung kapag ka po kinain ng ilog, wala po kayong magagawa. Pero pag nagkaroon po ng deposit doon sa kabila, maaari pong kayo ang maging may-ari ng deposit. Pero hindi maaring maapektuhan yung kabilang property. Usapang Legal. Sino pa yung next question? Magandang gabi sa'yo, Steve Tanod-Tanod. Merong question, okay lang na maliit, Ma'am Violi.
ito ba, naghahanap ako ng mga iba pang questions. Next question please muna sa ating RHTV kung meron pa. Attorney, ano po ang dapat gawin sa mga residente na sinasakop ang portion ng right of way, lagpas na sa titulo nila, yung sinakop na pagpapagawa ng bahay? Kung halimbawa po sinasakop, and this is established right of way, isumbong po ninyo sa barangay. Bakit? Para po ma-prevent sila from using that property at mag-construct ng anumang permanent or anumang structure doon sa right of way, if that is established. Pero kung hindi po ito established at sila naman talaga ang may-ari ng property, wala po kayong magagawa, no? Kundi dumulog sa barangay para mapagbigyan kayo ng right of way. Usapang Legal. Ang question ni John Mark, Attorney, good PM po, tanong ko lang, kung may karapatan ba kami sa lupa na minana ng mama namin? Kasi po sabi ng tiyuhin na namin, wala na daw kami karapatan sa lupa, minana ni mama po. Salamat. Siyempre, kung kayo po ay anak ng, ang mama po ninyo ay nagmana at nawala na ang mama ninyo, automatic, kayo pong mga compulsory heirs ng mama ninyo ang may karapatan doon sa property na minana ng mama ninyo. Ayan. Usapang Legal. Automatic po yan, maliban na lamang kung meron pong disinheritance na ginawa ang mama ninyo. Hindi maaring kamkamin ng tiyuhin ninyo ang share na dapat sana ay para sa inyo. Paano po kakaroon ng share? Muna? Lupa nila. Ano pong ibig sabihin nyo? May question po dito. Tanong ko lang po, nanay ko, labandera, may lupa sila. Kaso, kitid niya handle mula sa pool. Wala binigay tulong mula sa lupa nila sa probinsyang Coprahan. Hindi ko po masyadong maintindihan. Pakilinaw po. No? Kung ang question po ninyo ay may lupa siya, pagkatapos iba, yung mga kapatid niya ang nagsasaka o nagkukopra, dapat po yung mga kapatid niya ay nag-account. Say for example, kami halimbawa ni Jeric Barreto ay magkapatid. Meron kaming property na minana sa magulang namin na hindi pa nababahagi. And at halimbawa po na ako ang nagkukopra sa property na ito para sa dalawang properties, obligasyon ko bilang co-owner na i-account. O ito ang kinita, ito ang ginastos, yung kinita natin, minus gastos, minus tax, yon paghahatian natin. Ako bilang caretaker ng property, obligasyon ko na i-account lahat ng gastos at lahat ng kinita at i-share sa kapatid ko yung kinikita ng property na minana namin. Usapang Legal. Salvacion Orlina Moises, magandang gabi sa iyo. Ito pa yung mga next questions. Florence Regalo, magandang gabi dyan sa Pila, Laguna. Itong, sino pa? Good evening po, watching from Angeles City, Pampanga, Paeng Fernando. Nasaan pa ba yung mga questions? Kami ang nagbibigay ng right of way, kaso nabababay ang lugar namin ng mga dumadaan, sabi ni Tita Ami Miraflor Garcia. Magandang gabi sa iyo, Dita. Sabi niya, regarding po sa right of way, may karapatan po ba ang isang barangay official na mag-decide na lang na palawakin ito without consent of both owners ng lupa? Good evening po. Siyempre, wala po silang karapatan, no? Mag-uusap po muna sa barangay. Pero, no, ito po ay subject kasi sa kasunduan. Ngayon, kung halimbawa, nagpunta kayo sa barangay at sinabi niyo, ayoko pong pumayag, si Kap o yung konsehal, wala siyang karapatan, no? Ang tanging dapat niyang gawin ay mag-issue siya ng certificate to file action para yung may-ari ng lupa ay maihabla nitong nanghihingi ng right of way. So, mag-i-issue ng certificate of file action at itong nanghihingi ng right of way ay dudulog sa korte at ang korte po ang tanging may kapangyarihan na mag-utos na ikaw Rina Seco, bigyan mo ng right of way si Jeric Barreto. Ganon. Usapang Legal. Benji Benitez, magandang gabi. Paano daw makakakuha ng share mula sa lupa? Siyempre, kapag ka po ito'y mana, no? At hindi pa hinahati, no? Yung mga tagapagmana, no? Assuming patay na po ang may-ari, yung mga tagapagmana niya ay may karapatan na mag-demand ng settlement of estate with
partition. Usapang Legal. Pwede po ninyong balikan mga previous episodes natin, paano makuha ang mana. Yan, pwede nating italakayin ulit on Tuesday kung paano makakuha ng mana. Ayan. So yun na lang ang topic natin. So itong si Zane Calix, pwede kang bumalik Tuesday. Tatalakay natin paano kumuha ng mana. Gael Enriquez, tsaka Kenneth Arevalo. Remind niyo ako Usapang Legal. Magandang gabi po sa lahat ng mga taga Camarines Sur. Imelda Santo Domingo. Magandang gabi po sa inyo. At syempre pa, yung iba pong mga nanonood nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po ang inyong mga questions. We still have it's more than 10 minutes. Magko-commercial po muna tayo. At sa atin pong pagbabalik, yun pong mga questions na naiiwan pa. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik po DZRH, Usapang Legal kasama Panyero ng Bayan. Attorney Rina Seco, tinatalakay po natin ngayon, no? Easement of right of way, no? Karapatan na dumaan sa pagmamay-ari ng iba. Pero itong karapatan na ito ay nag-a-arise lamang o nagiging demandable lamang kung una, merong kasunduan. Pangalawa, merong order mula sa korte para sa establishment ng right of way. Kung wala ito, hindi ka maaring mag-demand basta-basta. Hindi mo pwedeng awayin ng kapitbahay mo kapag isinara niya yung may trail. Kaya dapat alerto. Ito yung question ni Benji Benitez. Paano kung yung magulang ay gumawa ng last will at hindi binigyan ng mana ang mga anak? Binigay sa ibang tao, mga pamangkin. May habol po ba ang anak? The answer is yes. Bakit? Inireserba po ng batas ang kalahati ng buong estate para sa mga compulsory heirs. So, kung halimbawa po inubos ng magulang, no, yung property at ipinimigay sa lahat sa iba maliban sa kanyang mga compulsory heirs, yung kalahati nun dapat maibalik sa mga heirs. Maliban na lamang kung meron pong valid disinheritance. Ano yun? Binabastos-bastos niyo yung magulang nyo, tampalasan kayong anak, at doon sa will naka-indicate mismo kung ano yung mga kasalanan ninyo, no, na valid na ground for disinheritance, then wala na kayong magagawa kundi sundin ang nakasaad sa will. Usapang Legal. Kaya hindi dapat tampalasan, ano? Ayan, hindi dapat na sinasagot-sagot, hindi dapat na binabastos ang magulang. No? I'm not saying you did that. Pero kapag po ganito, no, kung wala pong valid disinheritance, karapatan po ninyo ang kalahati ng estate ng inyong mga magulang. Okay, Anonymous, may binili po kaming property. Ngayon po may iskinita na gusto naming isara kasi hindi po safe para sa amin. Pinapakonstruct po namin yung bakod pero pinabarangay po kami ng mga nakatira. Paano po yun? Binili na namin yung property. Actually, hindi po batayan dito kung binili ninyo o hindi. Ang batayan dito, meron bang established easement, registered. Kung registered ang easement, wala kayong karapatan na ipasara ito. Kung hindi rehistrado ang easement, kahit pa regular na itong dinadaanan ng mga kapitbahayan nyo, maaari po ninyong ipasara ang dinadaanan nila. Usapang Legal. Meron pang question dito, si Enrico Kendosa. May ask ko lang, binenta ng may-ari ang loteng kinatitirikan ng bahay ng kapitbahay namin. Lumalabas po, base sa survey na ginawa ng aming kapitbahay, kasamang binenta sa kanya ang easement na dinadaanan po namin na matagal lang nag-i-exist bago pa man sila nagkabentahan. Tama po ba nakasama pati yung easement sa bentahan? Alam niyo po, kapag ka ang property, no, ay easement, daanan, kahit pa ito ay rehistrado, ang pagmamay-ari po ng right of way na ito, kahit pa rehistrado at in order ng korte, ang pagmamay-ari ay nananatili doon sa servient estate. Halimbawa ako, may lupa ako, at ang portion ng lupa ito, ginamit na right of way, established na susulat, may kasunduan, naka-annotate sa title, ginagamit ni Jeric Barreto, no? Kahit pa ibenta ko ito sa iba, no, wala yung buyer ng property ko, kasama pa din sa bentahan yung portion na ginamit na right of way, no? Dahil ako pa rin ang may-ari nito, no? Pero, no, kung hindi po rehistrado ang estate,
ang easement ng right of way, pwede po, no? Kasama pa din po yan sa bentahan. Pareho lang po, nakarehistro o hindi, kasama sa bentahan. Kung hindi rehistrado, pwedeng isara. Kung rehistrado, obligado ang bagong buyer na i-honor ang easement of right of way. Kaya napakahalaga po, no? Notarize at ang kasunduan at ipa-annotate sa title ng property. At kapag ka nagbentahan yung portion na right of way kasama sa bentahan sa bagong may-ari pero nananatili ang karapatan ng mga kapitbahayan na gamitin ito. Usapang Legal. Virginio Galupao sa Puerto Princesa City sa Palawan. Si Elmer Bendol, hayaan niyo po, i-check ko po ito. Itong message ninyo. Okay. Ano pa yung mga questions? Si Wilson Aldea, kasama po yung binayaran namin sa estate tax last June 28. Nagsato kayong estate? Sama po, paano po kung ang lupa namin ay nabawasan kasi kinain ng ilog? Dapat ay inano po ninyo, pinaresurvey po ninyo. No, kapag kinain na ng ilog, so ibig sabihin, wala na, hindi na kayo may-ari nun sa estado na yun. So therefore, dapat pinaresurvey ninyo, ilan pa yung natira, no? At yun ay mababawas na dapat doon sa bayarin ninyo. Usapang Legal. Sana pala naitanong nyo in advance, ano? Sayang naman. Thank you po, attorney. Ang galing ng topic nyo ngayon. Mahalagang malaman ng buyer or seller ang tungkol sa right of way. God bless po. Thank you very much. Thank God at natagpuan ko ang programa na ito. Napaka-importante nito para magkaroon tayo ng kaalaman sa batas. Maraming salamat po. Ano pa yung mga next questions? Ito, attorney, magkano naman po ang bayad? Ay, hindi ko po alam. Wag po ninyo akong tanongin sa magkano dahil unang-una, titingnan po, magkano ang value ng property. Of course, hindi po ninyo babayaran ng buo according to value, no? Pero consideration po yun, no? Porsyento ng value ng property. Dahil hindi naman po nalilipat doon sa gumagamit ng property o dumadaan sa property ang title or ang ownership doon sa ginagamit na right of way. Bale, compensation lamang po para sa pagdaan dito. So, ibig po sabihin, bayad, no, sa paggamit ng property, parang lease, parang renta, no, sa paggamit. Pero yung may-ari, yun pa rin ang nagmamay-ari doon sa portion na ginagamit ninyong daanan. Usapang Legal. Tingnan po natin. Paano po ang gagawin, attorney, kung halimbawa pong nilipat nila ang mohon kasi nakakain po nila ang lupa namin. Salbahing yan, kumakain ng lupa. ang tatag ng sikmura, na kumakain ng lupa, pero joke lang po yun. Ibig sabihin, nasasakop yung lupa nila. Joke lang po yung kinakain ng lupa. Pero yun po ang term na ginamit niya, no? So, hindi po literal, no? Just trying to keep it light. Pero kapag ka po ganito, yun po kasing paglilipat ng muhon, no? Ito po ay yung muhon po kasi nakalocate, no? Nakatanim batay sa survey, no? Na ginawa ng isang licensed geodetic engineer. Sa ilalim po ng Revised Penal Code, Article 313, yun pong altering boundaries or landmarks, meron pong parusa na hanggang 20,000 pesos na fine o kaya naman ay pagkakulong ng hanggang 30 days. Yun, mahina lamang yung kulong, pero meron kang criminal record dahil ito ay kasong kriminal. Yung 20,000 pesos, maliit lang yung madali lang yung ipangutang. Di ba? Pero yung kulong, hindi mo pwedeng, ikaw na lang makulong para sa akin. Wala pong ganun. Usapang Legal. Anyway, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin tonight. Thank you very much, Miss Joy Garimbao. At yung iba pang mga nanunood sa atin, thank you very much for watching. Pwede pa rin po ninyong balikan. Rex Seco in San Luis. Magandang gabi sa iyo. Gayun din sa Lilia Seco, Elisa Seco, Tio Femio Seco, and Tia Sinay Seco. Magandang gabi po sa inyong lahat. At lahat ng mga kaseko katuhod ko dyan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Usapang Legal. Ati Lucy Seco, Ati Ching Elag, Ati Lily Baradi, Ati
Kathy Seco, magandang gabi mga kapatid ko po yan. 5 na lang po kaming natitira. Kaya minsan lang kami magkasama-sama. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tita Sita, Tita Sani, magandang gabi. At lahat ng mga taga Benavista, Marinduque, ganyan din mga kamag-anak ng Nanay Flory dyan sa Torrijos at Buwak, Marinduque. Magsama-sama po ulit tayo on Tuesday. That will be, ano na yun? Uno na pala yun ng Hulyo. Pagkatapos anniversary na ng RH. Sa next Tuesday po ulit, tatalakayin natin, ano nga ba yun, Gael Enriquez? Yun po ang tatalakayin natin tungkol paano makakuha ng mana. Nakasama ko po sa kabilang side si Jeric Barreto. Yung paborito ko eh. Kung sino nakaupo dyan, yung paborito ko. At syempre pa mga taga DZRH TV, ako naman po ang panyara ng bayan. Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng Panyera ng Bayan. Attorney Rina Seco sa Usapang Legal.